Matapos nga ang 3 araw at 3 gabing pagsasanay ni Densyo, ay nagpaalam itong uuwi sa kanilang baryo. Pagkadating niya doon, ay nakita niyang pinagtitinginan siya ng mga tao. Alam niya ang bawat isa sa kanila ay nagtatanong sa kanilang isipan kung saan siya pumunta. Dahil sa wala naman nag-usisa sa kanya ng harapan, ay nagpasya siyang ilihim na lang kung ano man ang ginawa niya at kung saan siya pumunta. Pilit na itinago niya ang kanyang baril na ibinigay sa kanya ng commander nila. Alam niya kasing maghihinala kaagad ang mga kanayo niya na sumapi na siya sa makakaliwang grupo. Naisip niya din na pwede siyang makulong kung sakaling may isang kababaryo niya ang magsuplong sa kanya. Pagkadating niya sa kanyang bahay, ay minabuti niyang kumpunihin ang mga bahagi ng bahay niya na madaling masira. Naisip kasi ni Densyo na muling babalik ang mga sundalong iyon at manghihingi uli ng persahan. Kapag mahihirapan ng mga ito na sirain ang kanyang bahay, ay hindi sila agad makakapasok. Habang ginagawa niya ang pagkukumpuni, ay hindi tumitigil ang pagtitiimbagang niya. Wala siyang ibang nasa isip noon kung hindi ang makaganti sa mga sundalo na naging perwisyo sa kanilang buhay. Nang matapos na si Densyo na kumpunihin ang mga marupok na bahagi ng kanyang bahay, ay nagpa siya itong magpahinga na muna. Napagod kasi siya sa kanyang pag-iensayo sa bundok. Subalit kahit na ganoon, ay napapangiti siya dahil natanggap siya ng nasabing grupo. Alam niyang iyon lang ang batid niyang magiging kasangga niya upang masugpo ang mga sundalo. Wala na itong pakialam sa kanyang sariling buhay. At ang mahalaga ngayon sa kanya ay maging maayos at mapayapa ang baryo nila. Hanggang sa tuluyan na itong makatulog. Kinagabihan ay nagising siya dahil sa ingay sa hindi kalayuan. Agad siyang nakiramdam sa paligid at nawari niya na sa kabilang nayo nila nagmumula ang mga nasabing ingayan. Agad na napaisip si Densyo ng mga sandaling iyon. Gusto niyang malaman kung sino ang mga umaatake sa kabilang baryo. Malakas kasi ang naging kutob niya na iyon ang grupo ng sundalo naghahaman sa salapi. Kaya dali-dali siyang naghanda. At upang maiwasan ang ingay, sa halip na dalhin niya ang kanyang baril, ay itak na lamang ang kanyang ginawang armas. Kaya sa kaliliman ng gabi, ay naglakbay si Densyo patungo sa kabilang baryo. Alam niyang panganib ang kanyang susuungin. Subalit wala na siyang naging pakialam dahil batid niya sa kanyang sarili na taglay niya ang mutya ng kanyang yumaong lolo. Nasa kalagitnaan na siya ng paglalakad nang maulinigan niya ang boses ng mga taong nagsisigawan. Mas lalo pa niyang binilisan ng paglalakad upang sa ganon ay maabutan niya kung sino man ang gumagawa ng mga kaguluhang iyon. Makaraan lamang ang ilang minuto ay natanaw na niya ang nasabing baryo. Magkahalong panlulumo at galit ang kanyang naramdaman nang matanaw na niya ang mga naglalagablab na apoy. Naisip ni Densyo na marahil ay tumanggi ang mga tao na magbigay ng kung anumang hinihingi ng mga taong nananakot at nangingikil sa kanila. Naging maingat si Densyo sa kanyang galaw at dumaan siya sa madilim at masukal na bahagi. Nang sa gayon na hindi siya mahalata ng mga gumagawa ng karahasan na iyon. Hanggang sa tuluyang makalapit si Densyo sa nasabing baryo. Nasaksihan niya kung papaano nagpupulasan ng mga tao. Dala ang kanilang mga gamit. Ang ilan sa mga ito ay umiiyak at nagmamakaawa na huwag silang sasaktan. Nung una hindi pa sigurado si Densyo sa gumagawa ng karahasang iyon. Subalit nang marinig niya ang sigawan at tawanan, ay doon siya nagkaroon ng kutob. Ipinako niya ang kanyang paningin sa bahagi kung saan niya naririnig ang pagtawa at pagsigaw. Hanggang sa napamura na lang si Densyo. Nakita niya kasi ang 5 sundalo na siyang sumugod noon sa kanyang bahay at iyon din ang naghahasik ng karahasan sa nasabing baryo. Nang akma na sana niyang susugurin ng 5 sundalo, ay biglang may tumapik sa kanyang likuran. Inakala ni Densyo na kalaban ito, kaya saglit siyang natigilan. Dahan-dahan siyang napalingon habang inihahanda ang kanyang itak. Pagkalingon niya, ay nagulat siya nang makita niya ang isang lalaki. "Huwag mo munang ituloy ang binabalak mo, kasama.
Hindi pa ito ang oras para puksain ang mga iyan. Sambit ng lalaki. Nalaman ni Densyo na ang lalaking iyon ay isa rin palang rebelde at napag-alaman niyang nagmamatsyag din pala sa mga galaw ng sundalong iyon. Sa oras na bigyan tayo ng hudyat, doon natin sila hahatulan. Sinabi pa ng lalaki na kinakailangan munang pumasa ni Densyo sa paunang pagsubok niya bago siya sumalang sa mas delikadong operasyon. Kaya walang nagawa noon si Densyo kung hindi ang panoorin na lang ang mga tao habang kinakawawa ng mga sundalo. Pigil na pigil siya noon ng mga sandaling iyon, subalit wala naman siyang magagawa dahil tama ang kanyang kasama. Hinintay na lamang ng dalawa na matapos ang 5 sundalo sa kung ano man ang ginagawa nila. At nung makasakay na ang mga iyon sa kanilang sasakyan at makaalis sa lugar na iyon, ay doon na sila lumabas sa kanilang pinagtataguan. Pinuntahan nila ang mga tao at tinulungan. Napapamura na lamang ang ibang taga-baryo at ang iba naman ay umiiyak at nanginginig sa takot. Dahil sa nasaksihan nilang iyon, ay nangako sila sa mga tao na hindi magtatagal ay masusugpo nila ang mga taong iyon. Patunay lamang ito na hindi lahat ng alagad ng batas ay alagad talaga ng batas. Ang iba sa kanila ay alagad ng salapi. Wika ng kasama ni Densyo na sa kalaunan ay napag-alaman niyang taga roon pala sa nasabing baryo. Kaya sa halip na umuwi si Densyo ay niyaya siya ng kanyang kasama na nagpakilalang si Lando. Pumunta sila sa bahay nito at sa kabutihang palad naman ay hindi nagawang sunugin ng mga sundalo iyon. Agad na kumuha si Lando ng lambanog at iyon ang pinagsaluhan nilang inumin. Nagkwentuhan sila patungkol sa kanilang buhay at nalaman ni Densyo na magkatulad pala sila ng dahilan ng pagsapi sa kilusan. Pinatay raw kasi ng mga sundalong mapang-abuso ang mga magulang ni Lando at ang tanging nasa isip niya para makamit ang katarungan ay ang sumapi sa hukbo na kalaban ng mga sundalo. Subalit malapit at tagapangalaga naman ng mga taong nasa laylayan. Umabot hanggang mag-uumaga ang kanilang pag-iinuman at pag-uusap. Ikinuwento din ni Densyo kay Lando ang naging karanasan niya simula pa noong bata pa siya. At dahil doon ay naging malapit sila sa isa't isa at nangakong magtutulungan upang masugpo ang mga gahamang sa pangyarihan ng mga sundalo. Dahil sa papasikat na ang araw noon, ay nagpaalam na si Densyo na uuwi na sa kanilang bahay. Sinabihan nito si Lando na sa oras na kailangan nito ng tulong ay hindi siya dapat mag-atubili na pumunta sa nayon nila at hanapin siya. Tumango naman si Lando at agad na nagpasalamat. Nang makauwi na si Densyo sa kanilang bahay ay lasing na ito at inaantok, kaya napagpasyahan niyang matulog na muna. Naisip kasi niyang pagkagising niya ay tutungo na siya sa kanilang kampo nang sa gayon ay malaman niya mula sa kanilang commander kung ano ang kanilang gagawin. Nais niya na kasing maisakatuparan kung ano man ang binabalak nito laban sa sinasabing kapitan na mapang-abuso. Kailangan ko nang maisagawa agad ang unang misyon ko. Hindi pwedeng magpatuloy ang ginagawa nila rito. Mga hayop sila. Sambit ni Densyo sa kanyang sarili. Tuluyan na nga siyang nakatulog at hindi niya namalayan ang oras. Nagising na lamang siya noon na madilim na ang paligid. Hindi niya na nagawa pa na maghapunan at nagpasya na lamang siyang maglakbay patungo sa bundok kung saan nagkukuta ang mga rebelde. Nagpatuloy lang siya sa kanyang paglalakad at hindi niya na nagawa pang daanan ang kanyang kanayon na isang ring rebelde. Naisip kasi ni Densyo na baka magiging distorbo lamang siya kung sakali, dahil para lamang naman sa kanya ang inaatas na misyong pagpaslang sa kapitan na sinasabi ng kanilang commander. Pagkaraan ng isang oras ay narating niya ang bundok kung saan naroon ang kuta nila. Agad niyang tinanong ang kanilang commander kung kailan maisasakatuparan ang kanyang misyon. Sinabi nitong nagmamadali siya sa kadahilan ng nais niya ng tuldukan ang kung anumang ginagawa ng mga sundalo sa kanayunan. At dahil sa narinig, ay inilahad na ng kanilang pinuno kung ano ang kanyang binabalak. Sinabi niya kay Densyo ang patungkol sa baryo na kanilang susuungin. Habang sinasabi at ikinagwento ng kanilang pinuno
Ang patungkol sa binabalak nito ay tinatandaan naman iyon ni Densyo. Bukas na bukas din, bago sumikat ang araw, lalakbay kayo patungo sa nasabing baryo. Sasamahan ka na ila sa mga tauhan ko, nang sa gayon ay masubaybayan nila ang pamamaraan mo. Wala kang ibang papaslangin kung hindi ang nasabing kapitan lamang. Matapos magwikano ng commander ni Densyo, ay agad siyang nanabik. Kaya ng gabing iyon ay inihanda niya ang kanyang baril at ang kanyang mismong sarili. Halos hindi siya nakatulog dahil sa halo-halong emosyon na kanyang nararamdaman. May kung ano sa loob niya na siyang nagpapakonsensya sa kanya. Subalit kahit na ganoon, ay hindi iyon naging hadlang sa kung anumang ninanais niya para sa kanyang mga kababaryo. Hindi na siya nakatulog ng gabing iyon hanggang sa mag-umaga na. Sa una pagtilaok pa lang ng manok, ay bumangon na kaagad si Densyo. Agad niyang ibinabad sa tubig ang mutya ng kugon na mula sa kanyang lolo. Pagkatapos niyang gawin iyon, ay lumabas na siya ng kubo. Tumambay siya sa isang lilim ng isang puno kung saan makikita niya ang bahaging silangan na kung saan sisikat ang araw. Makaraan lang ang ilang sandali ay halos mapaigtad si Densyo nang may marinig siyang boses sa kanyang likuran. At nang lingunin niya ang mga ito ay ang commander pala niya iyon kasama sina Tonyo at Lando. Handa ka na ba, Densyo? Tanong ni Commander Amado sa kanya. Agad naman tumango si Densyo at sinabing kagabi pa siya handa. Napatapik sa kanyang balikat ang commander at sinabi nitong makakasama niya si Lando at Tonyo sa kanyang gagawing misyon. Patayin mo kaagad ang Kapitan Dayod. Siguraduhin mo lang na walang makakakita sa'yo. Magiging makitid ang daanan mo kapag ganoon. Tumango na lamang si Densyo ng mga sandaling iyon sa kanyang commander. Lumapit siya kina Tonyo at Lando at sinabihang huwag siyang pababayaan. Sabihan niyo lang ako kung ano dapat kong gawin dahil hindi ko pagamay ang ganitong gawain. Wika ni Densyo. Nangako naman ang dalawang lalaki na sila ang magiging gabay ni Densyo. Pagkabalik nila sa loob ng kubo, ay ininom ni Densyo ang tubig na pinagbabaran niya ng mutya ng kugon. Itinago rin niya agad ang nasabing mutya sa kanyang bulsa. Nang sa gayon, ay hindi siya mapaghalataan ng dalawang lalaki na mayroon siyang tangan. Sinigurado rin ni Densyo ang kanyang dalang baril na hindi iyong papalya kung sakali. Nang malapit ng mag-alas 4 ng umaga, ay nagsimula na silang maglakbay. Napag-alaman kasi nila mula sa kanilang informante na kapag papatak ang alas 6 ng umaga ay magpapastol ang nasabing kapitan ng alaga niyang baka. Uunahan natin siya sa pastulan niya. Nang sa gayon, hindi kaagad siya makahalata sa ating balak. Wika ni Lando. Sa oras na magtagumpay ka, Densyo, magiging pasok ka na talaga sa aming kilusan. Kasama mo kaming sasagupa sa mga mapang-abusong sundalo na yun. Lubos namang nagpasalamat si Densyo sa dalawang kasama niya dahil sa pag-alalay ng mga ito sa kanya. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad hanggang sa marating nila ang bahagi kung saan madalas na nagpapastol ang nasabing kapitan. Agad silang naganap ng kanilang mapapagtaguan kung saan hindi sila mahihirapang isakatuparan ang kanilang misyon sa lugar na iyon at maging ang kanilang pagtakas. Hindi naging mainipin si Densyo at matyaga siyang nag-abang sa pagdating ng kapitan. Kahit hirap siya sa kanyang pwesto, ay hindi iyon alintana sa kanya. Buo ang loob niya ng oras na iyon at ni katiting na kaba ay wala siyang nararamdaman. Lumipas pa ang mahigit isang oras na paghihintay ay nakarinig na sila ng ingay na gawa ng baka. Kaya nawarin na nila na paparating na ang nasabing kapitan. Inihanda na ni Densyo ang kanyang sarili dahil sa kinakailangan hindi siya pumalya. Sinipat niya ang lahat ng dako hanggang sa makita niya ang lalaking naglalakad habang hila-hila ang isang baka. Natitiyak nila na ito na ang kanilang hinihintay. Bago pa man tuluyang makalapit ang nasabing lalaki, ay agad siyang umalis sa kanyang pwesto. Naganap siya ng bahagi kung saan hindi siya madaling makita ng kapitan at mabilis niya itong malalapitan. Pagkarating ng kapitan sa bahagi kung saan niya ipapastol ang kanyang baka, ay mabilis na lumabas si Densyo at ikinasa ang kanyang baril.
Napaigtad naman ng kapitan dahil sa ginawang ingay ni Densyo. Sinabihan niya ang kapitan na ang mga kagaya niya ay hindi nararapat na mabuhay ng matagal. Dahil sa sinabing iyon ni Densyo, ay nakita niyang napamulagat ang mata ng lalaki. Animoy gulat na gulat iyon sa kanyang presensya at pinagsasasabi. Tinutukan siya ng baril ni Densyo at saka hinayaang makapagsalita ng kahit ilang kataga. Nagmamakaawa ang kapitan na huwag siyang patayin. Sinabi niyang may pamilya siyang maiiwan at tungkulin sa kanilang baryo. Habang nagsasalita ang kapitan, ay napansin ni Densyo na unti-unting gumagalaw ang kanyang kamay patungo sa kanyang tagiliran. Nakaramdam ng init sa kanyang katawan si Densyo, kaya napaisip ito na isa itong babala. Nang saktong bubunot na sana ang kapitan ng kanyang armas, ay walang pagdadalawang isip niyang binaril iyon. Sa bawat pagputok ng kanyang baril, ay tumatama ang bala nito sa katawan ng kapitan at tumitilamsik ang dugo nito. Nang dahil sa putok, ay tumakbong papalayo ang baka. Nang malaman ni Nalando at Tonyo na nabuwal na sa lupa ang kapitan, ay lumabas sila sa kanilang pinagtataguan. Tinignan nila ang lalaki at nakita nilang humihinga pa ito at may malay pa. Nagmamakaawa ito na huwag siyang papatayin. Subalit minura lamang siya ng dalawang lalaki at isinumbat dito ang ginawa niyang kawalang hiyaan sa kanyang mga kanayon. Sige na, Densyo. Tapusin mo na yung taong yan nang wala na tayong problema. Pagkawika ni Lando ng mga katagang iyon, agad na itinutok ni Densyo ang kanyang baril sa ulo ng kapitan at walang pagdadalawang isip niyang kinalabit ang gatilyo. At kasabay ng pagputok ng kanyang baril ay tumilapon at nawasak ang baon ng ulo ng nasabing kapitan. Nang maisakatuparan nila ang kanilang misyon, ay dali-dali na rin silang bumalik sa kanilang kampo. Ibinalita nila sa kanilang commander ang mga naganap at tuwang-tuwa naman ang pinuno nila sapagkat naging madali ang pagpaslang ni Densyo sa kapitang iyon. At nung araw na rin iyon, ay naging opisyal na miyembro ng makakaliwang grupo si Densyo. At upang makapagpalamig muna, ay sinabihan siya ng kanyang commander na huwag munang gagala at manatili na lamang sa kanyang bahay. Dagdag pa nito, ay ipapatawag na lamang siya sa oras na kinakailangan. Tumango na lamang si Densyo, subalit sa kanyang isipan ay magandang pagkakataon iyon para magmanman sa mga sundalo at malaman ang kanilang galaw. Saktong pagbalik ng lalaki sa kanilang baryo, ay pumutok din ang balita patungkol sa pagkamatay ng nasabing kapitan. Lahat ng tao ay nagimbal dahil sa sinapit ng kabesa di barangay sa kabilang nayon. Lingid sa kanilang kaalaman, ay walang ibang gumawa noon kung hindi si Densyo. Subalit minabuti ng lalaki na huwag nang ipagbigay alam sa iba ang kanilang ginawa. Upang makapag-aliw ng mga panahong iyon, ay nagpasya si Densyo na gumala sa kanilang baryo. Kinamusta niya ang mga kanayon at kung gaano nakalala ang pang-aapi ng mga walang sundalo sa kanila. Marami na sa mga tao ang salungat na kung anumang prinsipyo ang ipinaglalaban ng mga alagad ng batas na iyon. Marami ang nagdududa sa kanilang kredibilidad. May mga nagsabi pa nga na mga rebelde ang mga ito na nagpapanggap lamang na sundalo, nang sa gayon ay respetohin ito ng mga tao. Tanging pag-iling na lang ang nagawa ni Densyo noon. Sinabi niya naman sa mga kanayon niya na sa oras na bumalik ang mga sundalong iyon, siya ang mangunguna sa pakikipaglaban sa mga ito. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang pag-uusap na iyon nang may isang matandang lalaki ang lumapit kay Densyo. Pilit niyang sinisipat ng mga tao sa nasabing lugar. Walang ano-ano ay napako ang kanyang paningin kay Densyo. Tinititigan siyang maigi ng matanda na animoy kinikilati siya nito. At ilang sandali pa ay nagwika siya tungkol sa pagkatao ng nasabing lalaki. Sinabihan siya nitong huwag maging padalos-dalos sa mga galaw dahil baka kung ano ang mangyari sa kanya. Huwag kang mapanatag na may tangan ka dahil sa oras na mali ang iyong pinanikan, natitiyak mong kasawian din ang iyong kahihinatnan.
Napalunok naman ng kanyang laway si Densyo at hindi niya alam kung ano ang kanyang sasabihin. Tinititigan lang din niya ang matanda at tila inaalam kung gaano katotoo ang sinasabi nito. Subalit nang lumaon ay umalis din ang matanda nang walang paalam. At bago pa ito tuluyang makalayo ay muli siyang sinabihan nito na kung talagang nais siyang labanan ng mga sundalo ay kalabanin niya ito kung kailan malapit na ang bukang liwayway. Iyon daw ang paraan para kahit papaano ay hindi ganap ang lakas na tinataglay ng mga iyon. Nagpasalamat na lamang si Densyo sa matanda at tinanaw na lamang niya ito na naglakad papalayo. Ipinagpatuloy niya ang pakikipagkwentuhan sa mga tao doon. Subalit nang muli niyang lingunin kung saan tumahak ng daanan ng matanda ay hindi niya na iyon nakita. Naguguluhan man ay ipinagwalang bahala na lang iyon ni Densyo. Naisip niya kasing baka mabilis lang talagang nakaalis ang matanda o may hinahabol na oras ito. Subalit kahit wala na ang matanda ay isinaisip ni Densyo ang mga sinabi nito. Noon lang siya nakaramdam ng kilabot. Hindi maarok ng kanyang isipan kung papaanong nababasa siya ng nasabing matanda. Gayong iyon pa lamang ang unang beses nilang magkita. Dahil sa pangingilabot na naramdaman ni Densyo ay nagbalak na lamang siyang umuwi. Naisip kasi niya na baka isang babala ang kung anumang winika ng matanda sa kanya noong mga sandaling iyon. Kaya agad na siyang umuwi sa kanilang bahay at nagpa siyang magpahinga na lamang. Ramdam pa rin kasi niya ang pagod dahil sa misyong ginawa nila. Subalit maliban doon ay kinakailangan niyang paghandaan ang pagpaslang sa mga grupo ng sundalo na walang ginawa kung hindi ang maghasik ng karahasan sa kanilang lugar. Kilabot ng misteryo.